Okay ba to? Ilagay na? Ayun. Pabalik yun, di ba? Ito yung simula. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nung nakaraang linggo, ang usapin natin ay ang mga hindi 10 yun marami. Mga minor signs na malapit na magunaw ang mundo. Tama? Nakuha natin na 3 bahagi ang mga minor signs. Unang bahagi ng minor signs ay al-asya allati waqa'at walam ta'ud. Ito yung mga nangyari na naganap na hindi na babalik. Sa kapanahunan yun ni Propeta Muhammad, ang kanyang pagiging propeta, at nung siya ay namayapa na, at yung mga kaganapan na nangyari. Sumunod na bahagi ay ang tungkol sa yaqa wala yazal an yastamir. Ibig sabihin, dumating na siya at patuloy siyang mangyayari. Pangatlo ay ang mga hindi pa dumating na hindi pa natin nasaksihan. At mangyayari yun, at kasama doon ang mga 10 mga senyales na malapit na magunaw ang mundo. Mga kapatid, bago natin ito kunin, last week lang o last 2 weeks, hindi lang sa atin sa lugar natin sa Pilipinas, kundi karamihan sa ibang parte ng mundo na nagkakaroon ng mga sinasabing paglindol, ang pagyanig. Bakit kaya naglilindol? Alam mo, parang nasa loob pa rin tayo ng klase. Seryoso yung guro ninyo, nagtanong, tapos may magbibiro na itanong mo kay Kibuloy. Ha? Bakit kaya naglilindol? Anong opinion nyo? Ayon sa sensya, sa science, naglilindol dahil may mga factors na bakit siya naglilindol. Una, dahil sa minsan yung kalupaan natin, may mga bundok dyan o may mga kalupaan na minsan ay nagkaka-disalign. Minsan yung mga bulkan sa ilalim din ay pumuputok. At yun ang mga isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng lindol sa isang lugar particular. Kaya kung makikita nyo naman, kung maglindol sa Pilipinas o sa parte ng Pilipinas, hindi lahat. Kasi doon lang sa lugar na yun ay nagkaroon ng pagyanig. Mayroon din nagsabi na dahil sa kagagawa ng tao, yung mga mining, pagmamining, yung mga ng mga punong kahoy, pagsira natin sa gubat. At dahil din sa kawalang habag at awa ng tao na sinisira nila ang kalikasan. Yang mga yan, at ano pang suporta ng science, kung titignan natin, ilmul mantik, o logically, pwede. Sa science yun. Pero, alalahanin ninyo na hindi dahil yun ang explain na nila, ay yun na ang tama. Dahil ang buhay natin sa mundo, tayo mga Muslim, ay naniniwala na maski ano ang nangyayari, maski dumating na alam natin na ito ang mangyayari at mayroon ng mga pangitain na mangyayari at magaganap,
pero kung walang kapahintulutan ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ito ay hindi nakatakda sa oras na mangyayari, hindi mangyayari yun. Kaya mag-iingat ang sino man sa atin ng mga Muslim na magkaroon ng paniniwala na siya ay naniniwala na kung bakit nagkakalindol ay dahil doon sa mga nabanggit natin. O di kaya ay dahil umuulan, dahil daw minsan ang tubig sa kalupaan ay may hangin, tapos may evaporation at itinataas ng araw, tapos nagiging ulap, nagiging mabigat at ito ay umuulan. Science din yun. Pero ang lalahadin natin mga kapatid, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nabanggit ni Zaid bin Khalid al-Juhni na sinabi niya, Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra, as-sabah. Faqala ba'da ma intalak na minas sala, pagkatapos ng kami ay nagdasal ng sala, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, atadruna madha qala rabbukum? Alam niyo ba kung ano ang sinabi ng inyong tagapaglikha, ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi nila, ang Allah at ang kanyang sugo ang nakakaalam. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, naging ang aking alipin ay naniniwala sa akin at siya ay naging kafir. Mga kapatid, pakatandaan ito, lalo na ikaw na nagsasabi na si Kibuloy, ang sino mang maniwala sa mga mapanlinlang na yan o sa science na yan, mga kapatid, very critical ito, hadith ito ang akida natin. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang aking alipin na sinabi ng Allah ay naniniwala sa akin pero nagiging kafir siya. Anong dahilan? Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Ang sino mang naniwala at nagsabi na umulan ay dahil sa habag at awa at kapahintulutan ng Allah, katotohanan siya ay tunay na naniniwala sa akin, na naninindigan sa kaisa ng Allah, at siya ay nagtakwil sa anumang mga sensya na anumang magaganap na mangyayari. Kasi mga kapatid, maski totoo na mangyayari dahil sa sensya, pero kung hindi ka pahintulutan ng Allah, wallahi walang mangyayari. Alam natin yan. At sabi din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang magsabi, namutirna binawin kada wa kada, faqad kafara bi wa yu'minu bil kawakib. O fima ma'na hadith, hada hadithun fi Tirmidhi wa fi Muslim. Ibig sabihin, sahih na hadith na ito mga kapatid. Ang sino mang magsabi na umulan kasi masyadong tag-init, nag-evaporate yung mga tubig, tapos yun ang nangyari, so umulan dahil dun sa sensya, dahil sa science, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mismo ang Allah nagsabi sa hadith Qudsi, siya ay naniwala doon sa mga sensya na mangyayari na siya ay naging kafir at tumalikod sa akin. Hada huwa tawhid. Hada huwa al-aqidah. At ito ang paninindigan ng isang Muslim. Mga kapatid, naintindihan yun, yung hadith na yun? Anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, ano man explain ng sensya, ano man ang sabihin ng sensya, katulad ng doktor, sasabihin niya, may tanin ng buhay mo, bukas isang araw, mamamatay ka, huwag ka maniwala, pag naniwala ka doon, naging kafir ka. Pag naniwala ka na sinabi mo, uy, uulan na ngayon, ilan sa atin na naniniwala na uulan na ngayon? Pero kung ipinahintulot ng Allah, uulan ba? Wala. Wa ma tasyauna ila ayasha Allah rabbal alamin. Wala kayong nanaisin maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Ano man ang gustuhin nyo, ano man ang mangyari, nandiyan ang Allah ang siyang kumukontrol, sandigan ng lahat. Wa huwas samad. Alhamdulillah, nabigyan natin nyo ng linaw. Ngayon ay tungkol sa pagyadig ng lindol. Bago natin yan kunin, mga kapatid, ang mga lindol na ito, pagyanig ng lupa, nakuha natin nung nakaraang linggo na ito ay kasama sa mga minor na malapit ng magunaw ang mundo. Bikathratil jalazil fil ard, hada min alamatis saatis sugra. Kasama na yan sa mga mangyayari at magaganap at patuloy na magaganap dahil marami pang mangyayari na paglilindol.
Kaya kung may nagsasabi na maglilindol daw itong, may nabalita ako na bukas daw yata, hanggang sa Biyernes, wala daw pasok sa Pilipinas or whatever, kasi may prediction daw sila na mayroon pang mga aftershocks o may mga tidal wave down. Precaution yun, Allahu alam kung mangyayari yun, pero okay, mag-iingat ang Muslim. Pero yung paniwalaan mo na totoong magaganap na yun, ang Allah nakakaalam. Kasi kung hindi niya ipapahintulot, wala lang mangyayari. Pero ang Muslim dapat, nag-iingat lang. Ano nga ba ang tungkol sa mga lindol na ito? Nabanggit ito sa Quran, mga kapatid. Kung tutuhanin natin kung bakit ang Quran ay napakakumpleto, ay dahil mismo pati ang pagyanig ng lupa o ang lindol ay meron sa sinabi dito. Tafsiru Suratul Zalzala. Surah Al-Zalzala. Ito yung pagyanig ng lupa o paglindol. Una, bago natin basahin yun. Tafsir Suratul Zalzala, yabda'u yusafu ahwalu yawm al-qiyamah. Ito yung patungkol sa bago magaganap ang araw ng paghukom. O magaganap sa araw ng paghukom sa yawmul hisab. Haythu turihul ard wa zalzalati anifan wa takhruju kunuzaha. Dahil ang mundo, ang mga kalupaan ay magyayanig at magkakawatak-watak at lalabas ang anuman ang nasa loob ng ilalim ng lupa. Wa mautaha at ang anuman ng mga nailibing, bagay, hayop, tao sa kalupaan. Yatasaaluna al-insan, ang tao ay magtatanong, man hawla ma yara wa yasma, ano ba itong nangyayari na magaganap na ito? Fatahaddath al-ard, at ang kalupaan ay magsasaksi at magsasalita, bima amila alayha, kung ano ang ginawa ng mga tao na nandoon siya sa ibabaw ng kalupaan. Khair wa syar, ang mabuti at masama. Fi dhalikal yawm, sa araw na yun ay magsasaksi. Ang lupa, bro, na kung saan ka tumayo, magsasaksi yun sa araw ng paghukom. Yakhrujun nasa min mawaqiful hisab. Ang mga tao ay lalabas sila kung saan sila nailibing sa kalupaan dito sa mundo. Halihisab mutafarriqin liyaraw a'malahum. Mutafarriqin ish, makna, ang bawat isa lalabas sa kanyang libingan, kung saan siya nilibing, may masaya, may malungkot, may nangangamba, may tatatakot. Bakit? Dahil ipapakita sa kanila ng Allah, liyaraw a'malahum, ipapakita sa kanila ang kanilang mga gawain, nagawa dito sa mundo. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, at ang sino mang gumawa ng katiting na napakaliit na gawaing mabuti ay ipapakita ng Allah. وَمَنْ عَمِلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, at ganun din ang pinakamaliit na gawain ay ipapakita sa kanya. Hada ta'kidun ala diqqatil hisab, at ito ang tunay na mangyayari kung paano ito sa kaganapan sa Quran na ikinwento at sinabi ang magaganap sa araw ng paghukom. Kala Sa'di hadhil aya fiha ghayatu targhib. Sa tafsir ni Sa'di, sinabi niya itong aya na ito ay para ito sa pagbibigay ng, ano ba yung targhib sa Tagalog? Panghihikayat na ikaw ay magkakaroon sa sarili mo ng gagawa ng maraming kabutihan. Walau kalilan, maski napakaliit na gawain, pero basta mabuti gagawin mo dahil ang layunin mo ipapakita sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom. Maski maliit, watarhib, at panakot ito sa mga tao para umiwas sa mga gawain na ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau hakiran, maski ito ay gaano katiting o kaliit din. Subhanallah mga kapatid, itong ating nakikita ngayon, kawawa ang mga tao na nandyan sa loob. Sino naka-experience inyo ng lindol sa Pinas? Ha? Ako, July 16, 1991. 1991. Yeah, 7 point something. Nasa Mercury drug kami ng papa ko noon, sa Quiapo. Oo, naglindol. Talaga yung kotse namin, gumanyan bro. Natakot ang bawat isa. Alas 4 yata yun, alas 3. Nag-aaral pa ako noon sa Arellano University, sa Sampaloc. Umuwi ako noon ng alas 2, sinaman ko tatay ko yun, hindi ko yun makalimutan. So maraming namatay, lalo na dun sa Baguio, sa mga lugar. Okay. So mga kapatid, kasi pangkasalukuyan na nangyayari na hinaharap ito ng ating mga kababayan, ng ating mga kamag-anak, ng lugar natin sa Pilipinas. Hindi natin alam, mismo lugar natin mabibiktima. Sino yung sa inyo dito na nagsabi sa akin, kamag-anak niya, may mga kamag-anak siya na namatay doon mismo sa Cebu? Oh. Okay. So, tafsirul ayat al-mufassal, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Isa sa mga mufassir o sa mga imam na nagsabi itong zalzal, pag binasa mo ito ng 3 beses o hanggang 10 beses, para mo na rin nabasa ang Quran na katulad ng timbang ng pagbasa mo ng Qul Huwallahu Ahad. Kasi ito daw ay napapaloob na dito yung kaganapan na nangyayari ngayon at hindi pa nangyari at yung mangyayari pa sa araw ng paghukom. So 3 na kung gaano kahalaga ang tungkol sa Suratul Zalzalah. Itong aya na ito ay 8 ang kanyang aya. At ayon sa mga pantas, bumaba ito sa Madina. Ba'da ma nazalat Suratul Nisa, pagkatapos ng Suratul Nisa ay sumunod ang Suratul Zalzal, na ito ay sa Madina. Okay. Ngayon, sabi ng Allah, Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Ma ma'na zalzal? Pagyanig. Di ba? May sinabi dito ang mga pantas. Ano yung tong pagyanig? Pagyanig dito sa mundo na mangyayari bago magunaw ang mundo? O mayroong pang pagyanig pagkatapos na bago magunaw ang mundo mangyayari sa araw ng paghukom? Kaulan, dalawa yon. May isa, ang mga iba, sinabi nila, yung pagyanig na magaganap na ang paggunaw ng mundo. May nagsabi rin na mangyayari na yung pinakahuli na magaganap sa araw na bago magtapos ang pagpasok ng mga tao sa paraiso at saka sa impyerno. Doon nila masasaksihan ang tunay na pagyanig at paglindol. Kaya mga kapatid, kung itong mga lindol na ito na tayo ay natatakot, tayo ay nangangamba, baka tayo ay mapunta doon sa ilalim o hindi tayo makalabas, tignan nyo, mga picture lang ito at marami pang severe na mas matindi ang pangyayari. Wala sa kalingkingan ng anumang mangyayari sa araw ng paghukom o bago maganap ang paggunaw ng mundo sa mga nangyayari ngayon. Ilang % lang itong mga nangyayari ngayon. So dito, sabi ng Allah, Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Sabi ng mga pantas, ang mangyayari sa araw ng paghukom na kung saan yayanigin ang kalupaan, uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo, hindi lang ang mundo, kasama ang mga Jupiter, kasama ang Mars, kasama si Venus, kasama ang mga kalangitan, mga kalupaan, lahat ang nilikha ng Allah, lahat yan ay magsasabog-sabog. Kung nangyari dati ang sinasabi nilang Big Bang Theory, mas sobra pa sa Big Bang Theory ang mangyayari. Dito lang bro, grabe na ang nangyayari sa isang lugar lang. Ano pa kaya kung buong mundo na makikita mo ang kalupaan na may itataas sa langit, ang langit ay pupunta dito sa ibaba. Walang araw, walang buwan, walang puputok ang lahat ng mga bituin. Wallahi kagimbal-gimbal at kasidhi-sidhi ang mangyayari sa araw ng paghukom. Sabi dito, Al-ardu tataharrak harakatan syedida inda qiyamis sa'a. Allahu Akbar. Ang kalupaan ay yayanigin ng sobrang pagyanig ng kalupaan. Sa araw na ito ay magaganap ang araw ng paghukom. Wa akhrajatil ardu athqalaha at takhrujul ard kullama fi batniha minal amwat wa minal kunuz. Ang ganda yung mga tafsir dito ng mga pantas. Pag nagzalzal, nagkaroon ng paglindol, pagyanig, ilalabas ng lupa ano ang nandoon sa kanya. Ano ang mga nandoon sa lupa?
Ha? Kayamanan. Mahilig ka kasi sa yaman. Kayamanan. Ano pa? Mga ginto, mga pilak, diamante. Ano pa? Mga patay na tao, patay na hayop. Ano pa? Yung mga gasolina, yung mga minimina dyan sa ilalim ng kalupaan. Yayanigin, lahat yan magsisilabasan sa araw ng pagyanig. Subhanallah. Ang tao, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa lupa. Babalik sa lupa. Binuhay ang tao mula sa lupa. Mamamatay ang tao, babalik sa lupa. At mabubuhay muli ang tao na mula sa lupa sa araw ng paghukom. Ang lupa na tinatapakan natin 24/7, every second, every minute, alam niya ang ginagawa ng bawat isa. Wala kang may kukubli. Dahil ang lumikha sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na napasasaksihin niya ang lupa. Sa ano ang ginawa ng tao na dumaan dito sa lupa na ito. Kaya ikaw na matakaw sa lupa, ikaw na mahilig gumawa ng kasalanan sa kalupaan, pumaslang, pumatay, gumawa ng lahat ng anumang uri ng pagtatambal o mga kasidising kasalanan, saksihan mo ang lupang ito sa araw ng paghukom. Hindi pa magaganap ang araw ng paghukom. Dito pa lang sa mundo, pag ikaw ay inilibing sa lupa, kung paano kanya iipitin. Pero wallahi, nagtaka ako sa isang hadith na kung saan nagsabi, ang lupa, pag namatay daw, ang isang tao na mananampalataya, na matakutin sa Allah, na gumagawa ng kabutihan, malulungkot ang lupa. Sabi niya kasi, parang hindi na ako pinapakinabangan at babalik na sa akin yung tao na nagdadaan-daan sa kalupaan. Oo, na gusto kanya bumalik, sabi ng mga pantas. Pero yung parang mamimiss niya ang isang alipin na gumagawa ng kabutihan sa ibabaw ng lupa. Dahil sa kabutihan na ginagawa mo, ay siya ang naging dahilan sa paggawa mo ng kabutihan. Baliktarin mo, ang taong makasalanan dito sa lupa, nagsasabi ang lupa, may araw ka din. Pag ikaw ay nakalibing sa kalupaan. La hawla wala quwwata illa billah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ang lahat ng anuman ang nandito sa kalupaan, lalabas, magsasalita, magsasaksi. Takhrujul ardu kullu ma fi batniha, lalabas ang lahat ng nandito sa mga kalupaan. Wa qala al insanu ma laha, magsasalita ang tao. Ano nga ba ang nangyari? Palagay nyo, bakit pa magsasalita ang tao? Bakit? Mahilig kayo magtanong, di ba? Makipag-argumento. Debate. Pawalo. Ngayon, oras na magsalita. Nasasabihin mo, ano nga ba ang nangyayari? Dahil kasidi-sidi, mga kapatid, ang magaganap sa araw na yaon. Sasabihin, yata'ajjabul insan wa yunkiru ma yuhaddithu lil ard wa man taharrak wa yatasaalu ma alladhi asabaha. Dahil ang tao ay sadyang sobrang magtataka at hindi makakapaniwala sa kanyang makikita sa lahat ng mga lalabas sa mga kalupaan na ito, sa kanyang pagyanig, at hindi niya tatanggapin ang anuman na gagawing magsasaksi ang lupa laban sa iyo. Mga kapatid, ang tafsir dito ng mga pantas, kung dito sa mundo ay kailangan natin na minsan may 4 na saksi para lang ikaw ay maging totoo ang ginawa mo,
ilan kaya ang magsasaksi doon sa'yo sa araw ng paghukom? Ha? Ilan? Bro, magsasaksi ang lupa. Saan siya gumawa ng mabuti? Allahu Akbar. Samantalahin niyo mga kapatid. Kung nasaang lugar ka, mag-iwan ka ng mabuting alaala. Kung may masjid ka na madaanan, magdasal ka doon, maski sunnah. Dahil pwedeng hindi ka na makadaan doon at mamamatay ka pero hindi ka nakadaan doon at hindi ka nakagawa ng kabutihan. Kaya ang isang Muslim, kahit saan siya naroroon, hindi siya nagkakait na gumawa ng kabutihan. Dahil alam niya, magsasaksi sa kanya ang lupa. Magsasaksi ang mga kalangitan. Anong ginawa mo? Magsasaksi ang oras. Anong ginawa mo? Magsasaksi sa iyo ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasaksi sa iyo ang mga ibang tao sa ginawa mo. At magsasaksi sa iyo mismo ang sarili mo. Anong ginawa mo? Suratul Yasin. Di ba? Yawma tujaddalu ala nafsihi, sasabihin ng tao sa kanyang sarili, bakit ikaw nagsasalita laban sa aking sarili? Qala antakan Allahu ladhi antaka kulla shay. Pinahintulutan kasi ako nang yaong siya ang lumikha. Wala kaming magawa. Magsasaksi. So, mabuti at masama magsasaksi laban sa iyo. Wallahi mga kapatid, napakaganda ng aya na ito. Takhruju al-insan, malaha. Magtataka ang tao, ano ang mangyayari sa kanya? Yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Yaong araw na yoon, magsasaksi at magsasalita. Akhbar. Sino yung mga mahilig ng akhbar? Mama na akhbar? Kayo na mga marites na mahilig sa mga akhbar. Ang akhbar, jam'u khabar. Ang khabar, balita. Akhbar, jam, marami. Ang aling, mga balita. Anong balita? Balita sa lahat ng nangyari sa kalupaan. Ito yung oras na dito niya pinaslang, dito niya pinatay, dito niya ginahasa, dito niya kinuha yung lupa, dito siya nagpatayo ng lupa na hindi sa kanya. At ito rin yung araw na kung saan siya ay tumulong sa mga kapwa-tao. Ito rin yung araw na siya ay nagbigay ng sadaka. Ito rin yung araw at ito yung kalupaan na nagpatayo siya ng masjid. Ya Allah, nilikha mo ako bilang lupa para magsaksi laban sa mga gawain na mabuti at masama na yung mga alipin. Saksi ako na gumawa siya ng kabutihan. Allahu Akbar mga kapatid, timbangin natin saan tayo sa paggawa ng kabutihan. Dahil wallahi ang lupang ito na kung taan tinatapak-tapakan natin, tinatapunan natin ng mga dumi, na dyan tayo galing at dyan ka rin mag-ililibing, pansamantala, na mabubuhay sa hayatul barzakhiya at muli ikaw rin ay lilitisin sa araw ng paghukom. Yawma idin tuhaddithu akhbaraha takhrujul ard min a'malin nas lianna Allah amaraha bidhalika wa awha ilayha ya Rabbi ya khaliqana. Tukhbirul ard, magsasalita, magsasaksi ang lupa. Sasabihin niya ang lahat ng mga gawain ng tao. Ya Allah, a'malun nas. Wallahi hada kalamullah. Wa hada kalamu khaliquna. Nilikha niya ang lupa. Bro, dito sa lupa pwede tayong magkubli. Pwede kang magsabi na, dili naman na siya tinuod ba eh. Kaya nadisgrasya lang man. Itong nangyari. Sa lupa, hindi na. Magsasalita yan, bro. Wallahi magsasalita yan sa araw ng paghukom. Magsasalita ang kalupaan at magsasaksi sa lahat ng ano ang ginawa dito sa ibabaw ng kalupaan. Lianna Allah amaraha, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala inutusan niya. Magsaksi ka, magsalita ka. Anong nangyari sa'yo? Sa oras na ito, sa kapanahunan na ito. Wallahi mga kapatid, subhanallah. Sa araw pala ng paghukom, yung mga kitab natin na matatanggap natin, hindi lang yun. May ipapakita sa atin na mga kamera. Yung CCTV camera na minsan, anong ginawa nito? Nagnakaw, ganito, hindi tayo naniniwala. Ipapariwind yung CCTV. Doon sa araw ng paghukom, ganun din.
bukod sa kasulatan. Patawarin kami, ya Allah. Astaghfirullah. Wabidhalika awha ilayha, at sasabihin ng Allah sa lupa, banggitin mo, sabihin mo, saksihan mo, ang lahat ng ginawa ng aking alipin nung sila ay nabubuhay dito sa mundo. Mula kay Adan. Dahil bago pa malikha si Adan, ang mga tao, ang mga engkanto, meron ng lupa. Sasabihin mong imposible? Hindi. Walang imposible sa Allah. Kakayanin niya ang lahat. Mga kapatid, mamaya may katanungan tayo na lalabas dito. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Innal arda tatahaddath aw tuhaddithu hadhihi al-akhbar bi amrin min Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang iyong Panginoon bi anna ba isnaw hadal ba wa ba'dahu anna aw inna ta'kid. Katotohanan, kadahilanan na katotohanan na ang iyong Panginoon, ikaw Muhammad, o kayo ng mga Muslim, awhalaha, binigyan ng pagkakataon na magsasalita ang lupa na pinag-utusan ng Allah kung ano ang mga ginawa ng kanyang mga alipin. May katanungan dito. Bakit ang damir al-muttasil ay ginamit ng Allah ay bi anna rabbaha awhalaha? Bakit hindi sinabi ng Allah, itong kaf na yan, ikaw yan Muhammad, o di kaya kayo na mga mananampalataya? Bakit hindi ginawa ng Allah na bi anna rabbaha? Bakit? Hindi ba Panginoon ng lupa ay ang Allah, di ba? Pero bakit sinabi niya dito, bi anna rabbaka? Dahil ang katotohanan ng iyong Panginoon Muhammad o kayong mga Muslim ay pinahintulutan ng lupa na magsalita. Pwede namang sabihin na dahil katotohanan ang Panginoon na ikaw na lupa, ay ikaw ay binigyan ng pagkakataon para magsalita sa mga anong ginawa ng aking mga alipin. Pero limada annallaha damir al-muttasil bikaf yaudu ila Muhammad aw ila al-mu'minin. Bakit ganon? Bro, bakit ang tahitahimik ninyo? Natakot sa dangerous na La ilaha illallah. Ang sabi dito ng mga pantas, yung kaf, bikaramatillahi ala Muhammad. Dahil Muhammad, mahal ka ng Allah, mahal ng Allah ang iyong mga alipin, na dahil sa mga yan na kaganapan, susunod ang mga ayan na ito, ng iyong tagapaglikha, ang pinakamahabagin at pinakamahawain. Ilikha ka niya na marupok at mahina, pero magbalik loob ka lang, magtauba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin ka niya, at ito rin ang mangyayari na kung saan, hindi dahil ikaw ay nagkakasala na pwede lang, at hindi ka nagtatauba, hindi ganun yun. Yawma idhi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Yawma idhin yasdurun nas ashtata. Ishma ma'ana ashtata? Yakhrujun nas min mawaqifil hisab mutafarriqin. Kullu ala hisbin anhu imma fil jannah aw ilan nar. Waliyaudu billah. Yawma idhin, araw na yaon, sa araw ng paghukom, na kung saan, ang bawat isa ay lalabas sa kalupaan na kung saan siya nilibing, sa Mindanao, sa Moscow, sa Saudi Arabia, sa Madina, kasi saan ka nailibing, o hindi ka nailibing, namatay ka sa eroplano, sa dagat, nakain ka ng anong uri ng mga isda. Kung saan ka kalupaan, ikaw ay mabubuhay doon. Wa mutafarrikin, ashtata, ang ibig sabihin ng ashtata ay magkakaiba. Lahat tayo namatay, di ba? Galing lupa. Pero pag tayo nabuhay muli, ikaw na nailibing sa Madina, Magka, ako na nailibing sa Mindanao, o nailibing doon sa Amerika, o sa lugar, kayo nailibing dito sa kalupaan. Pag nabuhay, pare-parehas ba na tayo ay lahat nakasmile? Smile in your face? Smile in your heart? Ha? Ayo. Ayan. Pwede rin pala ako magturo ng ganito eh. Ikaw. Ha? Palagay mo bro, anong mangyayari doon? Abdullah. Ano ba yung katanungan ko kanina? Smile. Wag, nandito si Smile oh. Smile. Ito si Smile Okmer. Yan, kaya sabi ko kay Smile, dapat lagi naka-smile yan eh. Magkakaiba siguro Ustad ng mga reaction.
Magkakaiba ng mga sitwasyon. Ha? Ito si Ali... Ano to? Aligpo. Aligpo. Alibugha. Ali, ano sinabi mo? Ano daw? Kapighatian. Tayo, pumunta sa isang lugar. May nakita. Isa lang nakita natin lahat. Paglabas natin doon, pare-parehas tayo ng reaksyon. Very clear. Iba-iba. Ngayon, nandito tayo ngayon. Ito in-explain natin. Unya na mo gawas ta diri karon. Paglabas natin dito, pare-parehas. Pare-parehas, may magkahawig, may kunti, meron lamang okay lang. Ha? Mga kapatid, wallahi sa araw na iyaon, sa araw ng paghukom, ashtata, bakit magkakaiba? Bakit magkakaiba? Kasi magkakaiba po sila kasi, Shaykh, kasi doon sa hasbu a'malihim, dahil doon sa kanilang mga gawain. Liyaraw a'malahum. Siyempre, kung sino ang makikita niya na ang kanyang mga gawain ay mabubuti, pasado, kalugdan ng Allah, masaya siya, natural. Nakasmile, yun ang totoong smile. Kumpletong saya at ligaya. Yung iba natatakot, hindi niya alam. Kasi alam niya ang ginawa niya. Sino sa inyong hindi niya alam ang ginawa niya? Itaas niya ang kamay. Jibril, kay bala ka sa imong gibuhat? Lagi. Tinood. Subhanallah. So dito, dahil magkakaiba, dahil sa kung ano ang ginawa ng tao sa araw ng paghukom, o kung ano ang mangyayari sa kanya sa araw ng paghukom, iba-iba ang kanilang mga reaksyon. Liyajziyallahu kulla amil ala amali, sawaan kana khairan aw syarran. Dahil sa araw na yaon, kung bakit sila magkakaiba-iba ng kanilang mga estado at ang kanilang mga reaksyon at takot o masaya o lungkot, dahil nakasalalay ito sa ano ang kanilang mga gawain. Kung ito ba ay mabuti o ito ay syar. Dito lang naman dito sa mundo, dalawa lang naman ang gawain, di ba? Mabuti, masama. Pero pang pangatlo? Ha? Pagitan ng mabuti at masama. May ganon? May gawain na pagitan ng mabuti at masama? Palagay nyo. Sige. Hindi, okay to. Okay tanong ha. Mayroong bang pagitan na mabuti masama? Meron yata yung kalintulan niya yung tinatawag na riya. Anong riya? Ang riya bro, masama. Ang riya. Ang riya is masama. Ang tanong natin, dito sa mundo, mabuti lang at masama. Gawain na mabuti at masama. Mayroon pa ba doon na wala? Ha? Wallahi mga kapatid, nakakapagtaka. Alam nyo ba? Bro, hindi. Kasi dalawa lang naman eh. Sa paraiso, mayroon ba? Sandali. Sa araw ng paghukom, sa mga narinig nyo, sa napag-aralan natin, sa paninindigan, paniniwala ng mga Muslim, mayroon bang paraiso, imperno, yun lang? O may paraiso, imperno, at mayroong wala, sa gitna lang. Hindi makakapasok sa paraiso, hindi makakapasok sa imperno. Saan kayo? A o B? Sino yung nasa B? Ha? May B? Ha? Baka magbago kayo, mga kapatid. Wala kasi. Wahadaynahu najdain. Sabi ng Allah, binigyan namin sila ng 200. Daan patungo sa paraiso, daan patungo sa imperno. E kung nagbigay ang Allah ng 300 na sabi niya, kung sino ang ayaw ng paraiso, ayaw ng imperno, ito ang gawin nyo, baka
daghan taon na dito siya magkuan. Doon sa gitna. Kay sige lang daw. Hindi. Makatotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laksama na itinataas mo ang kamay mo. Hindi ba nagsasabi? Ayan na naman. Sige. Ano? May nagsasabi? Sige. Ano yun? Oh, walang pipikunin dito, ha? Sige. May? Paraiso, impyerno, at saka purgatorio. Yun sinasabi mo. Kasi, Purgatorio. Okay. Alhamdulillah. Tayo naman, mga Muslim, hindi tayo naniniwala sa purgatorio. Ang purgatorio kasi is, nandun ka lang sa middle. Di ba? Barzak. Hindi. Naniniwala tayo sa barzak. Ang barzak is bayna hayatain. Pagitan ng dalawang buhay. Buhay sa mundo at buhay sa araw ng paghukom. At yun yung barzak. Sa buhay sa kamatayan. Pero sa buhay sa kamatayan, bro, dalawa rin lang dun. Ano? Parusa at biyaya. Parusa, gantimpala. Mayroon bang namatay doon sa libingan na ibig sabihin walang parusa? Tayo namang Muslim, tanungin natin sarili natin, mayroon bang namatay na paninindigan at paniniwala natin ng mga Muslim na pag namatay ka, wala kang parusa? Sino? Sino mga naniniwala doon? Ang mga ibang mga Kristiyano, ibang mga Hudyo, ibang mga papagsamantala, iba pang sinong mga Muslim na naniniwala na walang parusa sa libingan. At mali yun. Bawal yun, haram yun, pagiging kufr yun. Maniwala ka na walang parusa sa libingan? May parusa sa libingan, may gantimpala sa libingan. Yun lang yun, dalawa rin. Walang sinasabi mo na matutulog lang siya doon. At yung mga iba na hindi naniniwala, ang gusto nila, sana mamatay na ako kasi akala nila pag namatay na sila, wala nang paglilitis. Mayroong paglilitis doon. Ano sinasabi mo, bro? Si? kasi namatay na sa ibang kapiling agad ng Lord. Wali'audubillah. Okay. Sabi dito ng Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ang sino mang ika, sabi ng Allah, na gumawa, al-amal, mithqala dharra, mama'na dharra. Ito ang gusto kong malaman sa inyo. Ang ibig sabihin, ang sino man ika sa kanila, bakit ko ba ito na ituturo? Meron naman ito. Ang famayamal, sino ang maggumawa ng katiting, mithqal. Ang mithqal yung timbang na napakaliit na khayrayara na kabutihan ay ipapakita sa kanya. Ano itong dharra? Wa mayamal mithqala dharra. Ano itong dharra? Isang uri ng butil. Yusuf Andoy. Ha? Butil. Yung iba sabi nila parang yung ano daw, yung parang yung maliit na ano ng kwan. Ha? Lipla. Mga kapatid, ito yun. Ang sabi ng mga pantas, mas malaki pa ang sinasabi nating langgam. Kasi ang dharra, ito yung pag pumasok ka sa bahay na may liwanag, na may sabintana, na mayroong araw, pumunta ka doon, makikita mo yung napakaliit na mga kulpong na yon. Sa Maranao, kulpong. Kibla. Hibla. Ano yung isa sa sinabi nyo, aside from hibla? Atoms in English, man. Yun. Yun, kapatid, ang sinasabing dharra. Sabi dito ng mga pantas, lahat ng mabuting ganong katiting na gawain na mabuti, ipapakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasaksi ang lupa, ang mga anghel, ang mga tao, ang mga sarili mo, at lahat na ipapakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Huwag kayong magkait ng mabuting gawain. Maski katiting, na maski makita mo lang ang kapatid mo na mayroon kang maaliwalas na pagmumukha. Makita mo yung kapatid mo, bro, assalamualaikum. Walay bro, isang ngiti lang. Di ba, ang ganda ng pag nakangiti yung kapatid mo, nasisiyan ka na? Di ba? Sino yung nakangiti yung kapatid niya, tapos nakita siya, tapos sabi niya, bakit pa ito tumatawa? Parang nainis.
Yun, problema bro. Pag ganun ka, hindi ka totoo. Dahil ito ay sadaka. Sadaka ang pagngiti mo sa kapatid mo. Ano pa kaya mga kapatid ang gawain na ginawa mo? Nagluto ka, tumimpla ka ng kape, nagpakain ka sa kapatid, nagantay ka sa maghahatid sa'yo dun sa papunta sa pag-aaral. Ano pa kayo na wala kang pera, minsan nangutang ka lang para magsakay ng taxi para makarating sa ganitong mga lugar. Hindi ba yun mabuting gawain? Wallahi mabuting gawain yun. Alam mo na katiting na gawain, pero hindi mo alam. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katiting na gawain na maliit, gagawin ng Allah ng 10, 70 hanggang 700,000 ang kanyang dami. Ibig sabihin, ang gawaing mabuti, lalong dumarami. Gumawa ka ng isang mabuti dito sa mundo, lalong bibigyan ng Allah ng maraming gawain na pagpapala at habag at gantimpala. At ganoon naman, wa may ya'mal mithqala dharratin syarran yara, wa may ya'mal waznu namlatan saghira minasyarr fasayarah. Ang sino mang gumawa din ng ganung katiting na masamang gawain, ipapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Timbangin natin mga kapatid, ang gawain na masama, ano? Madudoble ba na katulad ng paggawa ng kabutihan? Ha? Isa lang. Gumawa ka ng masama, ang parusa ay isang masama. Gumawa ka ng mabuting isa, idudoble ng 10, 70, 700 times reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang ating reliyong Islam ay inaatasan tayo ng gumawa ng maraming pakikipag-unahan sa maraming mabuting gawa. Zalzal, mga kapatid, itong pangyayari na paglindol sa Pilipinas na magaganap pa yan sa Japan, sa Turkey, sa mga ibang mga lugar, patuloy yan na magaganap hanggang magunawang mundo. Pero oo, minsan kung bakit nagaganap ito, dahil sa kasalanan din ng tao. Kasama yan. Nabanggit yan sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi yan magaganap, kundi dahil din sa gawain ng isang tao na magaganap sa araw ng paghukom. At insyaallah, huwa al-Masihu Dajjal, at siya ang ating susunod na ating pag-uusapan dahil wala na tayong oras. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, kataballahu ajrakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.